Ang batang may kapansanan ay nakatayo sa tabi ng isang kotse, tinatakpan ito ng sako, nang biglang dumating ang may-ari. Galit na sumigaw ang lalaki. "Anong ginawa mo? Nasira mo ang kotse ko!" Basang-basa sa ulan, mahinahon at nanginginig na sagot ng inosenteng bata. "Hindi po, ginawa ko lang po ito para sa inyo." Maingat niyang inalis ang sako at sinabi, "Bukas po ang bintana ng kotse ninyo at may mga mahahalagang gamit sa loob. Kung hindi ko tinakpan, mababasa po at masisira ang lahat, pasensya na po." Pagkasabi nito, pinulot niya ang sako at lumakad palayo habang patuloy na binabasa ng ulan. Napatigil ang lalaki sandali at tila may kumislap na pagkaunawa sa kanyang mga mata. Naalala niyang kung hindi dahil sa batang iyon, baka nasira na ang kanyang pera at cellphone. Agad siyang tumakbo, hinabol ang bata at sinabing, "Sandali! Karapat-dapat kang gantimpalaan." Ngunit nanginginig na sagot ng bata, "Hindi po, hindi ko ito ginawa para sa gantimpala." Paulit-ulit na iginigiit ng lalaki na tanggapin ang pera, ngunit hindi talaga iniunat ng bata ang kanyang kamay at naglakad palayo. Sa huli, muling pinigilan siya ng lalaki at marahang sinabi, "Mabasa ka sa ulan, sumama ka na. Ihatid kita pa uwi." Pinaupo niya ang bata sa loob ng kotse at inabutan ng tisyu para patuyuin ang buhok. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa bahay ng bata. Kitang-kita sa kalagayan ng bahay ang matinding kahirapan. Nagulat ang lalaki at nagtanong, "Dito ka lang ba nakatira mag-isa?" Malungkot na tugon ng bata, "Opo, namatay na po ang mga magulang ko sa isang aksidente at doon din po ako napinsala. Parehong braso ko ay hindi na gumagana." Parang tinamaan ng kidlat ang puso ng lalaki sa narinig. "Paano ka nabubuhay ngayon?" tanong niya. Huminga ng malalim ang bata, itinulak ang isang basket at sinabing, "Bumibili po ako ng prutas sa palengke tapos ibinebenta ko, pero ngayong umulan wala pong bumili." Pagkatapos, gamit ang kutsilyong hawak sa bibig, maingat niyang hiniwa ang isang dalandan at iniabot sa lalaki. Naluha ang lalaki at sabay abot ng pera. "Ito gantimpala para sa iyong sipag." Ngunit tumanggi ang bata, kaya't pilit na inilagay ng lalaki ang pera sa bulsa nito at sinabing, "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita mula ngayon." Sa huli, nag-iwan siya ng mensahe para sa lahat. Ang mga tunay na karapat-dapat tulungan ay hindi yaong nanlilimos, kundi yaong nagsisikap at nagtatrabaho ng marangal. Hanapin sila, tulungan sila. Kaibigan, kung sang-ayon ka sa mensaheng ito, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood.